Isang mabiyaya at mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Ito ay oras ng pananalangin. Amen po ba? So we welcome everyone. We welcome yung mga nasa tahanan this evening. Nakasama po natin sa bawat kapatid. Before we start, sabi po dito sa ikalawang Korinto, Kabanatang 4, talatang 16 hanggang 18. Sabi po dito, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob, kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Amen. Ang bahagya at panandaliang kapigatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Relate much po ba tayo? Mahina na ba yung physical na katawan natin? Tayo po ba'y pinanghihinaan na ng loob dahil sa mga nakikita nating numero ng mga infected? Tayo po ba ay dumaranas na ng kalungkutan? Sabi po dito, humina man yung physical nating katawan, hindi tayo masisiraan ng loob. Amen. Because prayer is so powerful at habang pinahihina ng mga krisis ang ating pisikal na katawan, lalo naman po tayong pinalalakas at pinasisigla ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya napakahalaga po this evening, as we welcome the Holy Spirit sa ating pong gawain, as we welcome the presence of our Lord Jesus Christ in every home, church at home po tayong lahat, tayo pong lahat ay tumayo, tayo po ay magsisimula na sa ating gawain. Sabi dun sa verse na binasa natin, ang ating mga paningin ay ating itutuon masigit dun sa mga bagay at plano ng Diyos na hindi natin nakikita. Amen po ba? Tayong lahat ay tumayo, isang mabiyaya at mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. So tayo po ay dumako muna sa pananalangin. Hinihiling ko po si Pastor Benji to lead us in our opening prayer. Magandang gabi po sa bawat isa. Tayo po'y lumapit sa banal na presensya ng Diyos at tayo po'y manalangin. So we bow down our heads in prayer. Father in heaven, Lord, sa gabing ito, Panginoon, amin pong ibinibigay ang bawat naming mga buhay, bawat naming mga panahon, Panginoon, sa iyo sa pamamagitan ng pagpupuri, Panginoon, pananalangin at pag-aaral sa iyong salita. Ama, dakila ka, gawang bawat dalangin namin, Panginoon, ay iyo pong aluguran, O Diyos, at iyo pong basbasan, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, ng bawat naming mga kaluluwa, isip, palakasan, Panginoon. Sabi nga po in Acts chapter 17, verse 28, for in Him we live and move and have our being. Salamat po, Panginoon. At nawa, Panginoon, nabigyan ka namin ng kaluguran. Panginoon, ikaw po ang maitaas sa aming mga sasabihin, sa aming mga gagawin, at maging sa aming mga pananalangin. Pananalangin sa bawat isa, Panginoon. Nawa, O Diyos, ay natagpuin mo kami, Panginoon. Touch our heart, Lord. Nawa, Panginoon, na ang bawat kapatid, bawat isa na merong mataimtim at merong pananabik sa iyong presensya, Panginoon, ay amin pong makasama, Panginoon, sa aming gawain ito, O Diyos. Ito po ang araw ng pananalangin, Panginoon. Ito po ang araw, Panginoon, na pagbibigay namin ng papuri, pasasalamat sa mga bagay na ginawa mo sa amin, O Diyos. Nawa, O Diyos, ingatan mo kami, turuan mo kami, Panginoon. Let your Spirit guide us, Lord, and also lead us, O God. Purihin ka, O Diyos, at ito po ang aming pananalangin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen.
Magandang gabi po sa bawat isa. Awitan po natin ang ating Panginoon. Awitin po natin ang kaming katagpuin. Sumasamba sa iisang Diyos.
sa bawat isa, no? Sa pagsisimula po ng ating pag-aaral sa salita ng Panginoon, no, lumapit tayo sa Kanya nang may pagpapakumbaba, no? Muli tayo manalangin at hingin natin yung pangunawa, no? Na Panginoon magbigay siya sa atin ng wisdom sa ating kalagitnaan na maunawaan natin yung message niya. Sige, manalangin tayo. Ama makapangyarihan sa lahat, dinadakila ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin, O God, sa gabing ito. Maraming salamat sa pagkakataon, sa pribilehiyong inyong ipinagkaloob upang muli, O God, lumapit at dumulog sa inyong kalagitnaan, sa inyong harapan, Panginoon. Lord, nakikita ninyo ang aming mga puso, God. Lord, nakikita ninyo ang laman ng aming isipan, O God. And Lord, this evening, patawarin ninyo nga kami, O God, sa mga nasabi, nagawa, naisip, O God, na laban sa inyo, O God. At Lord, loobin ninyo, God, na sa gabing ito, kayo nga mangusap sa amin sa pamamagitan ng inyong salita, na Lord, kumilos ka, Panginoon, at Lord, patuloy na inyong baguhin ang aming mga puso, God, upang bigyan ng kaluguran, upang Lord, maitaas ang inyong pangalan sa aming mga buhay. And Lord, maraming salamat dahil Lord, sa gabing ito, tunay nga na may ginagawa ka, O God, Panginoon, na Lord, pinagtitipon-tipon ninyo kami, O God, upang Lord, muli ma-receive ang Lord, kagalakan sa paglilingkod, O God. Lord, higit nyo nga po kami, O God, Panginoon, na Lord, turuan pa, kagaya Lord sa buhay ni Noe, O God, Panginoon, na higit pa na sumunod, despite, O God, Panginoon, sa mga sinasabi ng tao, despite, O God, sa iisipin ng iba, that we give you glory, we give you honor, O God, Panginoon, at Lord, ikaw nga ang aming sundin, O God, and Lord, patuloy na magtiwala, Lord, sa inyong sinasabi, sa inyong utos sa aming mga buhay, O God, Panginoon. And Lord, maraming salamat dahil, Lord, beyond, Lord, sa pandemya na aming nararanasan, beyond sa aming nauunawaan at nakikita, O God, may ginagawa ka, kumikilos ka, Panginoon. And Lord, this evening, nagtatagumpay ka sa aming mga buhay. Kaya, Panginoon, sa inyo namin naisibalik ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng pagsamba sa inyo lamang pangalan. Lord, ito nga po ang aming papuri at pagsamba, ang aming panalangin, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. Yung message ni God sa atin yun, ang title niya is, Anong Nagpapangiti sa Diyos? Ayan, kung bubuksan nga natin, no, yung Bible reading natin, matatagpuan natin sa Bilang chapter 6, verse 25. Ayan. Ito yung sinasabi. Ayan. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Bilang chapter 6 verse 25, Abab. Ayan, sabi rin sa Awit chapter 119 verse 135, Abab, paliwanagin mo ang iyong mukha sa lingkod mo at ituro sa akin ang mga alituntunin mo. Ayan, ito sa sa message ng Panginoon ngayon sa ating gabi. Sa ating ngayong gabi, ayan, hingin natin sa Panginoon, no, yung nabigyan niya tayo ng wisdom, no, kasi yung message ni God sa atin yun medyo malalim, no, na talagang si God yung magbigay sa atin ng gamitin natin yung pinakamatalino natin o yung pinakamalawak nating pangunawa para maunawaan natin, no, yung message ni God sa atin yun. Ang title niya is, Ano ang nakakapagpangiti sa Diyos? Ayan, sabi dito, sabi ni Rick Warren, ang ngiti ng Diyos ay ang layon daw ng buhay natin. Ayan. Dahil ang pangunahing layunin ng buhay mo ay magbigay ng kaluguran sa Diyos, ang pinakamahalagang bagay na dapat mong gawin ay alamin kung paano ito gagawin. Ang sabi sa Biblia, hanapin ninyo kung ano ang nakalulugod sa Panginoon. Sa kabutihang palad, nagbibigay ang salita ng Diyos ng malinaw na halimbawa ng isang buhay na naging kalugod-lugod sa Diyos. No, and yung buhay nga na yun, no, makikita natin sa illustration niya, yung buhay ni Noe. Ano ba yung ginawa ni Noe? Ano ba yung pinagawa ng Panginoon kay Noe? No, pinagawa ng Panginoon sa kanya, for 120 years. No, imagine niyo, for 120 days, tama ba? 20 days or 20 years? Days? For 120 years. For 120 years, biruin nyo, pinagawa ng Panginoon si Noe. Sabi niya, ito Noe ha, gawin mo ganito. Gumawa ka ng napakalaking, and alam niyo ba kung saan nakatira si Noe?
nakatira si Noe sa sa malayong lugar, malayo sa dagat. Kaya ikaw, no, parang sa buhay kasi natin, no, pag tayo inuutusan tayo ng Panginoon, may mga ganong, utos ng Panginoon. No, parang ang hirap unawain. Lord, ang layo-layo ko sa dagat, bakit niyo pinapagawa ng napakalaking, Tapos alam niyo ba sinabi ng Panginoon kay Noe? Uulan. And nung mga times na yun, hindi alam ni Noe kung ano yung ulan, kasi hindi pa umuulan nung time nila. No? And alam niyo ba na talagang ang Panginoon, may mga pagkakataon na uutusan niya tayo sa mga bagay na kagaya ng pinagawa niya kay Noe, no? Na talagang, Lord, bakit ito pinapagawa ninyo? Baka pagtawanan ako ng iba, no? Baka sabihin nila, naieng-eng na ako, no? Baka sabihin nila, baliw ako pag ginawa ko, no? And ang Panginoon, no, may mga pagkakataon na inuutos siya sa atin, no? Na talagang lingid, no, hindi siya align sa takbo ng mundo. No, and alam niyo ba ganun yung pinagawa ng Panginoon sa buhay ni Noe? And makikita nga natin yung pagsunod niya, no? Yan sa kabutihang palad nagbibigay ang salita ng Diyos ng malinaw na halimbawa ng isang buhay na nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Ang pangalan ng taong ito ay Noe. Noong panahon ni Noe, masyado ng immoral ang mga tao sa mundo. Ang lahat ay abala sa pamumuhay para sa pansariling kasiyahan lamang. Hindi para sa kasiyahan ng Diyos na maghanap ang Diyos ng nilalang na gustong magbigay kaluguran sa Kanya, wala siyang nakita. Kaya't labis siyang namigati at nagsisi sa pagkakagawa niya sa tao. Ayan, gamitin natin yung pinakamatindi nating talino para maunawaan natin yung word niya, yung message niya sa atin ngayong gabi. Ang lahat, no? Sa sobrang galit ng Diyos, ay naisip niyang lipulin ang lahat ng tao. Ngunit may isang nilalang na nagpangiti sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, subalit si Noe ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Sinabi ng Diyos, kinalulugdan ko ang taong ito. Pinangingiti niya ako, magsisimula akong muli sa pamamagitan ng kanyang pamilya. At dahil naging kalugod-lugod si Noe sa Diyos, ikaw at ako ay buhay ngayon. Mula sa buhay ni Noe ay matututunan natin ang 5 akto ng pagsambang nagpapangiti sa Diyos. Una, ang Diyos ay napapangiti kapag iniibig natin siya ng higit sa lahat. Inibig ni Noe ang Diyos ng higit sa kahit anong bagay sa mundo. Kahit na noong panahong iyon ay wala nang ibang nagmamahal sa Diyos. Sinasabi ng Biblia na sa buong buhay ni Noe, si Noe ay lumakad ng kasama ng Diyos. Ang pinakamimithing makamtan ng Diyos mula sa iyo ay isang relasyon. Sa buong sansinukob ay walang hihigit pa sa kagilagilalas na katotohanan ito na ang ating manlilikha ay gustong makipisan sa atin. Ginawa ka ng Diyos para ikaw ay mahalin niya. At labis din niyang kinasasabikan ang iyong pag-ibig. Ang sabi niya, sapagkat nalulugod ako sa katapatan kaysa alay ng pagkakakilala ng Diyos sa Diyos kaysa mga handog na sinusunog. Sa pagbabasa mo ng talatang ito, naramdaman mo ba ang marugdog na pagmamahal ng Diyos para sa iyo? Taimtim kang iniibig ng Diyos at hinahangad niyang ibigin mo rin siya ng ganoon. Kinasasabikan niya ang makilala mo siya at maglaan ka ng panahon para sa Kanya. Itong dahilan kung bakit ang pinakamahalagang layo ng iyong buhay ay ang matutunan siyang mahalin at ang mahalin ka rin niya. Wala nang ibang mas importante pa dito. Ayon mismo kay Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Ang sabi niya at sinabi sa Kanya, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ang Diyos, ang Diyos ay napapangiti kapag tayo lubos na nagtitiwala sa Kanya. Ang ikalawang dahilan kung bakit naging kalugod-lugod si Noe sa Diyos ay dahil sa siya ay lubos na nagtitiwala sa Kanyang manlilikha. Kahit na parang walang katuturan ang gawin ito. Ang sabi ng Biblia sa pananampalataya ni Noe nang mabigyan ng Diyos ng babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita ay pinakinggan ang babala at siya ay naging tagapagmana ng katuwiran ayon sa pananampalataya. Pag-isipan mo ang eksenang ito. Isang araw ay pinuntahan ng Diyos si Noe at sinabihang, hindi ako nasisiyahan sa mga tao. Sa buong daigdig,
ikaw lang ang nag-iisip tungkol sa akin. Kapag tinitignan kita, Noe, napapangiti ako. Nalulugod ako sa buhay mo, kaya kahit palulubugin ko ang mundo sa baha, ililigtas ko ang pamilya mo. Muli ako magsisimula sa inyo. Gusto kong gumawa ka ng isang dambuhalang daong na magliligtas sa inyo at sa mga hayop. 3 ang problemang sapat na, sana, upang magkaroon si Noe ng dahilan para magduda. Una, hindi pa nakakakita si Noe ng ulan. Bago dumating ang dilubyo, dinidiligan ng Diyos ang daigdig mula lupa pa itaas. Pangalawa, 200 milya ang layo ng bahay ni Noe sa dagat. Kahit na matuto siyang gumawa ng daong, paano niya ito dadalhin sa tubig? At pangatlo, problema niya kung paano niya titipunin ng napakaraming hayop at pagkatapos ay aalagaan ang mga ito. Pero si Noe ay hindi nagreklamo. Hindi rin siya humanap ng dahilan para tumanggi. Nagtiwala siya sa Diyos ng buong buo. At ito ang nagpangiti sa Diyos. Ang ibig sabihin ng lubusang pagtitiwala sa Diyos ay ang pananalig na alam niya kung ano ang higit na makakabuti para sa iyong buhay. Umaasa kang tutupdin niya ang kanyang mga pangako at tutulungan ka sa iyong mga problema at gagawin ang imposible kung kinakailangan. Ang sabi sa Biblia, ngunit ang Panginoon ay nalulugod sa mga natatakot sa Kanya. Sa Kanyang tapat na pag-ibig ay umaasa. Inabot si Noe ng 120 taon bago niya natapos ang paggawa ng daong. Sa palagay ko ay may mga araw rin pinanghinaan siya ng loob. Nang lumilipas ang maraming taon pero wala pa rin ulan, si Noe ay walang awang kinutya at binansagan isang lalaking sira ang ulo at nag-aakalang kinakausap siya ng Diyos. Siguro ikinahihiya rin ng kanyang anak ang paggawa nila ng dambuhalang daong sa harap ng kanilang bahay. Gayunpaman, patuloy na nagtiwala si Noe sa Diyos. Anong bahagi ng buhay mo ang hindi mo pa masyadong maipagkatiwala sa Diyos? Ang pagtitiwala ay isang pagpapahayag ng pagsamba. Kung ang mga magulang ay labis na natutuwa kapag ang kanilang pagmamahal at karunungan ay pinagtitiwalaan ng kanilang mga anak, ganoon din ang Diyos. Ang pananampalataya mo ay pinagtitiwala. Ganoon din ang Diyos. Ang pananampalataya mo ay nakakapagpaligaya sa Kanya. Ang sabi sa Biblia, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ayan, 3, ang Diyos ay napapangiti kapag tayo ay sumusunod sa Kanya ng buong puso. Upang mailigtas ang populasyon ng mga hayop mula sa ibang bahang laganap sa buong mundo, kinakailangan pagtuunan ng pansin ang maraming detalye. Kabilang narito ang logistics o ang paghahati-hati at pagbibigay ng mga pangangailangan katulad ng pagkain. At sa paggawa ng lahat ng ito, kailangan masunod ang utos ng Diyos. Hindi sinabi ng Diyos kay Noe, gumawa ka ng kahit anong klaseng daong na gusto mo. Si Noe ay binigyan ng Diyos ng detalyadong mga utos tungkol sa laki, hugis at materyales ng daong, pati na rin ang iba't ibang dami ng mga hayop na ipapasok niya sa loob nito. Sinasabi ng Biblia kung anong naging tugon ni Noe. Gayon ang ginawa ni Noe. Ginawa niya ang ayon sa lahat ng inuutos sa kanya. Ang kapuna-puna ay sumunod si Noe ng buong puso. Walang nakaligtaang tagubilin at sumunod siya ng gustong-gusto sa paraang at panahong nais ng Diyos na magawa ito. Ito ay larawan ng pagkabuong puso o wholeheartedness. Hindi katakatakang mapangiti ang Diyos kay Noe. Kung ikaw ay uutusan ng Diyos na gumawa ng isang higanting daong, hindi ka ba magkakaroon ng mga katanungan, pagtutol o pagpapasubali? Si Noe ay hindi. Sumunod siya ng buong puso sa Diyos. Ang ibig sabihin to'y ginawa niya lahat ng ipinag-utos sa kanya ng Diyos nang walang pagpapasubali o pag-aatubili. Hindi ka magpapaliban-liban at magsasabing, ipapanalangin ko muna ito. Gagawin mo iyon agad. Alam ng bawat magulang na ang pagpapaliban sa pagsunod ay talagang pagsuway. Hindi obligado ang Diyos na bigyan ka ng paliwanag o rason para sa lahat ng iniuutos niya sa iyo. Ang pag-unawa ay makakapaghintay. Ang pagsunod ay hindi. Kung susunod ka agad, mas marami kang matututunan tungkol sa Diyos kesa sa kung mag-aaral ka ng Biblia habang buhay.
Sa katunayan, hindi mo mauunawaan ang iba sa mga utos niya hanggat hindi mo ito sinusunod, hanggat hindi mo muna sinusunod ang mga ito. Ang pagsunod ay nagbibigay daan sa pag-unawa. Ayan, tandaan natin maigi. Ang pagsunod ay nagbibigay daan sa pag-unawa. Madalas ay bahagyang pagsunod lamang ang ibinibigay natin sa Diyos. Gusto nating piliin ang mga utos na susundin natin. Inililista natin ang mga utos na gusto natin at susundin ang mga ito. Ipinagwawalang bahala naman natin ang mga utos na sa ating palagay ay hindi makatuwiran, mahirap, magastos, o hindi popular. Dadalo ako sa pagsamba, pero hindi ako magbibigay ng ikapo. Magbabasa ako ng Biblia, pero hindi ko patatawarin ang taong nanakit sa akin. Ang totoo, ang bahagyang pagsunod ay pagsuway. Ang buong pusong pagsunod ay ginagawa ng buong sigla at kagalakan. Sinasabi sa Biblia, maglingkod ka sa Panginoon na may kagalakan. Ito ang damdamin ni David. Ituro mo sa akin, O Panginoon, ang daan ng iyong mga batas at ito'y aking iingatan hanggang sa wakas. Ito naman ang sinabi ni Santiago sa mga Kristiyano. Ibinibilang na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos na hindi mo matatamo ang iyong kaligtasan sa pamamagitan ng sarili mong pagsisikap at lakas. Ito'y nakakamtan lamang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ngunit bilang isang anak ng Diyos, pwede kang magdulot ng kaligayahan sa iyong amang nasa langit sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya. Ang bawat pagsunod ay pagpapahayag din ng pagsamba. Bakit kalugod-lugod sa Diyos ang pagsunod? Dahil ito ay nagpapatunay ng talagang mahal mo siya. Sinabi ni Jesus, kung ako ay iyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ang Diyos ay napapangiti kapag patuloy natin siyang pinupuri at pinasasalamatan. Ikaapat, kakaunti lang ang mga bagay na higit na nakakapagpasaya kaysa sa pagtanggap ng taos-pusong papuri at pagpapahalaga mula sa iba. Ito ay gustong-gusto rin ng Diyos. Ngumingiti siya kapag tayo nagpapahayag ng ating pagsamba at pagpapasalamat sa Kanya. Ang buhay ni Noe ay naging kalugod-lugod sa Diyos dahil namuhay siya ng may pusong puno ng pagpupuri at pagpapasalamat. Na makaraos siya sa pagbaha, ang unang ginawa ni Noe ay magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aalay ng isang sakripisyo. Ang sabi sa Biblia, ipinagtayo ni Noe ng isang dambana ang Panginoon at nag-alay ng mga handog na susunugin sa dambana. Dahil sa pagsasakripisyo ni Jesus, hindi na tayo nag-aalay ng sakripisyong hayop katulad ng ginawa ni Noe. Sa halip, maghandog tayong patuloy ng alay sa pagpupuri sa Diyos at ng handog ng pagpapasalamat. Pinapupurihan natin ang Diyos dahil sa Kanyang pagiging Diyos at pinasasalamatan naman natin siya dahil sa Kanyang mga ginawa. Ang sabi ni David, sa pamamagitan ng awit ng pangalan ng Diyos ay aking pupurihin. At sa pasasalamat, siya ay aking dadakilain. Ito'y makakalugod sa Panginoon. Sa tuwing mag-aalay tayo ng papuri at pasasalamat sa Diyos, isang kamanghamanghang bagay ang mangyayari. Kapag binibigyan natin ng kasiyahan ng Diyos, ang mga puso natin ay napupuno rin ng kaligayahan. Madalas akong ipagluto ng nanay ko. Noong ikasal na kami ni Kay, sa tuwing bibisita kami sa aking mga magulang, ay ipinaghahanda pa rin kami ng masasarap na lutuing bahay ni nanay. Habang nasisiyahan kami sa pagkain ng lutuin ni nanay, ay lalo naman siyang natutuwa. Ikinasisiya rin naman ang makitang, ikinasasaya rin naman ang makitang tuwang-tuwa si Mama kapag ipinapahayag namin sa kanya ang aming kasiyahan sa kanyang iniluto. Ito'y nakakabuti sa aming dalawa ni Mama. Habang ako ay kumakain, ipinagmamalaki ko ang masarap na handa at pinupuri ko ang aking ina. Ang hangad ko ay hindi lang ang masiyahan ako sa pagkain, kundi bigyan din ng kagalakan ng aking ina. Dahil dito, lahat ay maligaya. Ganoon din sa pagsamba. Kapwa nakikinabang ang sumasamba at sinasamba. Ikinasisiya natin ang ginawa ng Diyos para sa atin. At kapag ipinapahayag natin sa Kanya ang kasiyahang iyon, nakakapagbigay kagalakan din tayo sa Kanya. Kasabay nito ay dagdag na kaligayahan ang nararanasan natin. At ang sabi sa aklat ng mga awit, ngunit matuwa nawa ang matuwid, magalak nawa sila sa harapan ng Diyos.
Oo, magalak nawa sila sa kasiyahan. Yan, ito na yung huli. Ang Diyos, ito yung ikalima, ang Diyos ay napapangiti kapag ginagamit natin ang ating mga kakayahan. Pagkatapos ng pagbaha, ibinigay ng Diyos kay Noe ang mga simpleng tagubilin ito. Kayo ay magkaroon ng mga anak at magpakarami at inyong punuin ang lupa. Ang takot at sindak sa inyo ay darating sa bawat hayop sa lupa, sa bawat ibon sa himpapawid, sa lahat ng gumagapang sa lupa, at sa lahat ng isda sa dagat. Sila ay ibinibigay sa inyong mga kamay. Ang sabi ng Diyos, kailangan ipagpatuloy mo na ang buhay mo. Dinisenyo ko ang tao para gawin ang ilang mga bagay at kailangan mo na rin gawin ang mga ito. Makipagtalik ka sa iyong asawa, mag-anak kayo, magpalaki kayo ng pamilya, magtanim ng mga halamang nakakain at kainin ninyo ang mga ito. Magpakatao kayo. Nilikha ko kayo upang maging tao. Maaaring sa tingin mo'y nasisiyahan lang ang Diyos sa iyo kapag gumagawa ka ng mga aktibidad na espiritual. Katulad ng pagbabasa ng Biblia, pagdalo sa simbahan, pananalangin, o kaya pagbabahagi ng iyong pananampalataya. Siguro ay iniisip mong hindi interesado ang Diyos sa iba pang mga bagay sa buhay mo. Ang totoo, nasisiyahan ng Diyos sa panonood ng bawat detalye ng buhay mo. Nagtatrabaho ka man o naglalaro, nagpapahinga man o kumakain, ang bawat galaw mo ay pinapanood niya. Sinasabi sa atin ng Biblia, ang mga lakad ng isang tao ay ang Panginoon ang nagtatatag at siya'y nasisiyahan sa kanyang lakad. Maliban sa kasalanan, tandaan ninyo to maliban sa kasalanan, ito yung pagtatapos. Maliban sa kasalanan, ang bawat aktibidad ng tao ay pwedeng gawin para sa ikalulugod ng Diyos. Maliban sa kasalanan, ang bawat aktibidad ng tao ay pwedeng gawin para sa ikalulugod ng Diyos. Kung ang mga ito ay gagawin ng may damdaming nagpupuri sa Kanya. Pwede kang maghugas ng pinggan, mag-ayos ng sirang makina, magtinda ng isang produkto, magsulat ng isang programang pang-computer at magpalaki sa pamilya para sa kaluwalhatian ng Diyos. Tulad ng isang magulang na ipinagkakapuri ang kanyang anak, ang Diyos ay sadyang nasisiyang panoorin ka sa paggamit mo ng mga talino at abilidad na ibinigay niya sa iyo. Sinadya ng Diyos na gawin tayong magkakaiba-iba ng husay at galing para sa kanyang kasiyahan. May nilikha ang Diyos na mahusay sa palakasan, samantalang ang iba naman ay magaling sa pagsusuri. Maaaring may talino ka sa mekanika o sa matematika o sa musika o sa 1,000 pang ibang mga kasanayan. Ang lahat ng mga kakayahang ito ay makakapagpangiti sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay siya na sa mga puso nilang lahat ay umuhugis at sa lahat nilang mga gawa ay nagmamasid. Hindi mo mabibigyan kasiyahan ng Diyos kapag itinago mo ang mga abilidad mo o kaya'y magpumilit kang maging katulad ng iba. Mapapasaya mo lamang siya kung pahahalagahan mo ang pagkakagawa niya sa iyo. Kapag hindi mo matanggap ang anumang bahagi ng sarili mo, ang ibig sabihin ay hindi mo rin matanggap na ang Diyos na lumikha sa iyo ay marunong at may dakilang kapangyarihan. Sinasabi ng Diyos, kahabag-habag siya na nakikipagpunyagi sa may lalang sa Kanya. Isang luwad na sisidlan ang isang magpapalayok. Sinasabi ba ng luwad na nagbibigay anyo sa Kanya, ano ang ginagawa mo? O ang iyong gawa ay walang mga kamay. Sa pelikulang Chariots of Fire, ang pang-Olympics na mananakbong si Eric Liddell ay nagsabing, naniniwala akong ginawa ako ng Diyos para sa isang layunin. Pero ginawa rin niya akong matulin at kapag ako'y tumatakbo, nararamdaman ko ang kasiyahan ng Diyos. Sa bandang huli, ang sinabi niya, ang pagtigil ko sa pagtakbo ay isang paghamak sa Kanya. Walang mga abilidad na hindi espiritual. Marami lang ang hindi nagagamit ng tama. Kaya simulan mong gamitin ang mga kakayahan mo para sa kasiyahan ng Diyos. Ay, ito yung sinasabi sa pagwawakas. Nagagalak din ng Diyos kapag nakikita. Kapag nakikita niyang nasisiyahan ka sa Kanyang mga nilikha. Binigyan ka niya ng mga mata para masiyahan ka sa kagandahan. Mga tenga para masiyahan ka sa mga tunog. Ilong at panlasa para masiyahan ka sa mga amoy at lasa. At ang mga nerbyo sa ilalim ng balat mo para masiyahan ka sa paghawak.
Ang bawat pagkatuwa mo ay magiging pagsamba kapag pinasasalamatan mo rin ang Diyos habang ginagawa mo ito. Sa katunayan, sinasabi ng Biblia na siya ang Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Pati ang iyong pagtulog ay kinasisiyahang panoorin ng Diyos. Naaalala ko tuloy noong maliliit pa ang mga anak ko. Labis kong naaalala tuloy ang kasiyahan ko habang pinagmamasdan ko sila sa kanilang pagtulog. Minsan ay puno ang araw na iyon ng mga problema at pagsuway nila. Ngunit habang sila'y tulog, mukha silang kontento, ligtas at payapa. At ako ay napapaalalahan ng mahal na mahal ko sila. Walang kinakailangang gawin ng mga anak ko para masiyahan ako sa kanila. Maligaya na akong panoorin sila sa kanilang paghiga dahil labis ko silang mahal. At habang taas-baba ang kanilang maliliit na dibdib, ako ay napapangiti. Kung minsan ay napapaiyak pa nga ako sa galak. Kapag natutulog ka, ang Diyos ay tumititig din sa iyo ng buong pagmamahal. Dahil siya ay nakaisip na likhain ka. Ang pag-ibig niya sa iyo ay para bang ikaw na lamang ang natitirang tao sa lupa. Hindi iniuutos ng mga magulang na maging perpekto muna ang kanilang mga anak. O kaya ay maging gusto sa pag-iisip man lang. Bago nila ikatuwa ang mga ito. Ikinatutuwa nila ng mga magulang mo ang kanilang mga anak sa bawat yugto ng paglaki ng mga ito. Gayon din, hindi hinihintay ng Diyos na maging ganap ang iyong paglagong espiritual bago kanya magustuhan. Mahal ka niya at kinasisiyahan sa bawat yugto ng iyong paglago. Maaaring nagkaroon ka na ng mga magulang o teacher na mahirap pasayahin. Huwag mong isipin ganoon din ang Diyos sa pakikitungo sa iyo. Alam niyang hindi mo kayang maging perpekto. Ang sabi ng Biblia, sapagkat ang ating kalagayan ay kanyang nalalaman. Naaalala niya na tayo ay alabok. Ang tinitignan ng Diyos ay ang iyong puso. Labis mo bang hinahangad ang mabigyan siya ng kasiyahan? Ito ang naging tunguhin ng buhay ni Pablo. Kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mithiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. Kapag nabubuhay kasi sa liwanag ng kawalang hanggan, ang pinagtutuunan mo ng pansin ay mababago. Hindi na paano ba ako higit na masisiyahan sa buhay. Kung hindi, gaano kalaki ang kasiyahang na ibibigay ko sa Diyos sa pamamagitan ng aking buhay. Ang Diyos ay naghahanap ng mga nilalang na katulad ni Noe, mga taong handang mamuhay para sa kasiyahan ng Diyos. Ito ang klase ng mga taong hinahanap niya ngayong ika-21 siglo. Ang sabi ng Biblia, ang Panginoon ay nakadungaw mula sa langit sa mga anak ng mga tao upang tignan kung may sino mang kumikilos na may talino na hinahanap ang Diyos. Gagawin mo bang hangarin ng buhay mo ang makapagbigay ng kasiyahan sa Diyos? Walang hindi gagawin ng Diyos para sa taong lubusang abala sa pagtupad ng hangarin to. No, and ang pinaka-message kasi ni God sa atin ngayon, yung message ni Rick Warren is tungkol siya sa kung paano tayo, no, na ang totoong purpose ng buhay natin is makapagbigay ng kapurihan sa Panginoon. No? Hindi sa kung ano ba talaga yung makakapagpadagdag ng kasiyahan sa buhay natin. No? And ang Panginoon na makikita natin na nalulugod siya, no, sa buhay natin. No, despite na doon sa mga nagawa natin, no, kagaya nga nung tatay, no, siguro si Kuya Bam, pag tinitignan niya si Omi at saka si Seo natutulog, siguro tuwang-tuwa siya. No? Kasi nakikita niya yung sarili niya doon sa mga anak niya, no? Kamukha niya si Eo, kamukha niya si Omi, no? And talagang, no, kahit naggaano kakulit si Seo, kahit gaano kalikot, kahit ang hilig-hilig mag-TikTok, no? Kahit pagka natutulog si Seo, pag pinapanood ni Mama Rosemel at saka ni Papa Baang niya, no? Siyempre, nandun yung kagalakan nila. And alam nyo ba, the same way, yung pagmamahal ng Panginoon sa atin, no? Despite dun sa mga nagawa natin, no? Despite dun sa kakulitan natin, silang Panginoon, no? Talagang nakikita niya, talagang willing siya, no? Na talagang alalayan tayo, na hindi natin kailangan maging ganap pala, no? Yung paglago na, kasi minsan yung ibang tao iniisip, no, ang nakalulugod lang sa Panginoon yung mga ganap na, no? Pero tayo rin pala,
no? Na ang Panginoon hindi natin kailangan na talagang lubusan na kaagad tayo, no? Pero ang Panginoon gusto niya pala, no, na talagang sa bawat step, no, malaman natin na talagang ang Panginoon mahal na mahal niya tayo. Talagang natutuwa siya sa bawat growth na meron tayo. And ito nga yung puntong dapat pagnilayan natin. Sabi ni Rick Warren, na ang Diyos ay napapangiti kapag nagtitiwala tayo sa Kanya. Ayan. And sinasabi nga sa awit chapter 147 verse 11 above, ngunit ang Panginoon ay nalulugod sa mga natatakot sa Kanya, sa kanyang tapat na pag-ibig ay umaasa. Ayan. And bago tayo manalangin, ito yung dapat nating pag-isipan na katanungan. Yan. Dahil alam ng Diyos kung ano ang tunay na makakabuti sa akin, anong mga bahagi ng aking buhay na dapat kong ipagkatiwala sa Kanya ng higit pa. Ayan. No, kung ano ba yung mga bagay na dapat nating isurrender na sa Kanya. No, kasi nga sa pagsunod natin, hindi pala tayo dapat hindi pala dapat kung ano lang yung gusto natin, dapat pala nandun yung complete surrender natin, no, para ang Panginoon higit na mabigyan ng kaluguran sa buhay natin, kagaya sa buhay ni Noe, no? Ayan, yung pagsunod, despite dun sa, ito yung nakikita natin, baka mamaya pagtawanan tayo, no, dapat higit pala tayo na sumunod, no, for the glory of God, no, kasi alam niya yung the best, no, and pagka ginawa natin yun, ililigtas niya tayo sa baha. No, sa baha ng buhay natin, no? Isang mga pangyayari sa buong mundong to. Ayan. Kaya, higit pa tayong sumunod, no? Yun yung message ni God, no? Matutunan natin, no? Na talagang yung pag-surrender natin, complete, no? And dapat gawin na natin siya ngayon. Ayan, sige, manalangin tayo. Ang makapangyarihan sa lahat, dinadakila ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin sa gabing ito. Maraming salamat, Lord, sa pagkakataon na inyong ipinagkaloob for us, Lord, to realize, oh God, Lord, for us to reflect, oh God, na Lord, na higit na pagsunod ang dapat namin gawin, oh God. At Lord, hindi namin dapat ito gawin sa kinabukasan, sa isang araw, Lord, ngunit ngayon na, oh God, ang aking complete na pag-surrender, na Lord, may mga pagkakataon, oh God, na nahihirapan kaming unawain ang inyong salita. Lord, nahihirapan kaming sundin, oh God. Nag-aalinlangan kami, oh God, dahil Lord, baka kung ano yung isipin sa amin ng iba, na Lord, hindi na kami, oh God, Panginoon, maging katanggap-tanggap, Lord, sa tingin ng ibang mga tao. But Lord, we trust you, oh God. Lord, we keep hold, oh God, Panginoon, na Lord, ang inyong pangako ay totoo, na ang inyong plano ay higit na mainam kaysa sa kaya naming maunawaan, kaysa sa kung anong maganda sa aming paningin. Kaya Panginoon, maraming salamat, O God, sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon upang, Lord, mabigyan ka ng kapurihan sa aming mga kakayahan, ay maitaas ka sa aming mga buhay. And Lord, this evening, continue to move, continue to be glorified, O God, sa aming kalagitnaan, sa aming pagbibigay ng papuri at pagpapasalamat, at sa aming pananalangin ngayong gabi, O God. Lord, patuloy ka na kumilos na sinasabi nyo nga in Galatians chapter 5 verse 22 to 23 na sa aming kalagitnaan ang inyong espiritu ng pag-ibig, ang inyong espiritu ng kagalakan, ang espiritu ng katyagaan, ang inyong espiritu, Lord, ng kahinahunan, ng kapayapaan, Lord, ng katapatan, ng espiritu ng pagpipigil sa sarili, at ang espiritu ng kabutihan at kabaitan, O God. And Lord, this evening, Lord, sa mundo, kumikilos ka, may ginagawa ka in the midst of this pandemic, O God, na Lord, inilalagay ninyo, Lord, ang inyong plano, O God, ang inyong disenyo para sa aming mga buhay, O God. And Lord, that is to depend upang, Lord, umasa sa inyong kapangyarihan at hindi manangan sa sarili naming kakayahan at katalinuhan. Kaya, Lord, maraming salamat, O God, dahil, Lord, nasa aming kalagitnaan, Lord, gumagawa ang inyong espiritu, at Lord, ito ay nagbibigay sa amin ng espiritu ng pagkakaisa, espiritu ng kasaganahan, espiritu ng kaligtasan, ang espiritu, O God, ng kagalingan, Lord, sa COVID, O God, and Lord, we receive it, O God. We claim, O God, Panginoon, na nagtatagumpay ka sa aming mga buhay. Kaya, Lord, sa inyo namin naisibalik ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng pagsamba sa inyo lamang pangalan. For this we pray, in the mighty name of Jesus, Amen and Amen. Eh, palakpakan naman natin ang Panginoon.
Amen. Dumako na po tayo sa pagpurit pagsamba sa Panginoon. Ako po nagpupurit na salamat po sa Panginoon sa araw-araw na pag-iingat sa bawat isa, sa araw-araw na pagpo-provide niya ng mga pangangailangan sa kabila ng pandemic na nararanasan natin ngayon. Patuloy siyang nagpo-provide ng mga pagkain, sa financial, and nagpupurit na salamat din ako sa Lord sa pag-iingat kay Inay, patuloy na pagre-restore ng health niya, tsaka yung kay Lola Lenny, pag-iingat sa trabaho niya. Ang prayer request ko ay patuloy na pag-iingat kay Lola Lenny sa pagtatrabaho kasi sa ngayon, hindi namin siya nakukontak kasi walang wifi doon sa sa lugar ng employer niya. And yung provision kay Inay, na sana makauwi na si Inay dito kasi miss na namin siya. Yung provision sa plane ticket ni Inay, tsaka yung pagpapalakas ng Lord sa kanya para makauwi siya dito ng malakas siya. And yun lang po, binabalik ko lahat sa Lord ang papurihan. Amen. Praise. Magandang gabi po sa ating lahat. At isa po sa mga testimony na nabasa ko po dito ay galing po sa Orzal family. Galing kay Sister Sarah sa Tala. At sabi niya po dito, siya po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos dahil negative po yung result ng COVID test sa kanyang asawa. Praise God. Answered prayer po. So sa Diyos ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. At ang prayer request niya po ay yung kanyang kaibigan na nag-positive sa COVID, ang patuloy na restoration, kalakasan at kagalingan. At sandali lang po, i-check ko kung meron pa po dito. Kasi kapag ka nasa taas na, ang hirap na po niyang ibalik. Ayan. So, yun na po yung lumalabas. Ayan. Kung meron man, siguro mamaya, baka yung iba po, mahina ang signal. So, ako din po, nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. At, napakahirap po, yung ating pinagdadaanan. And we are one sa mga family na maaapektuhan na naman ng panibagong modified, enhanced community quarantine, MECQ, tama ba? So, alam po namin na marami ang maaapektuhan, especially yung mga naghahanap buhay na one day at a time, umaasa sa kanilang kinikita bawat araw. And we are praying with you. Sa gabing ito po, we will continue to declare the hands of God, yung grace ng Lord, yung mercy ng Panginoon. We as one nation, mapagtagumpayan po natin ang battle na ito sa biyaya at habag ng ating Panginoon. And despite na mga crisis na ating kinakaharap, gaya ng mensaheng ibinigay ng Lord, let us continue to desire. I-desire po natin na sa panahon ng krisis, mapangiti natin ng Diyos. Alam niyo po ba kapag medyo tinignan natin on the other side of life, napakahalaga po sa pagkakataong ito na ang bawat isa ay nakakaranas ng krisis financially, krisis sa pisikal, krisis sa mga araw-araw na pakikidigma po natin, pagkain, pangangailangan, ito yung pinakamainam na pagkakataon na mabigyan natin ng kaluguran ng Diyos na despite na merong krisis, we will continue to stand firm in our faith in the rock of our salvation. Mananatili po tayong nakatayo, sa ating pananampalataya sa Lord, na maipakita natin, na
hindi lamang tayo magbibigay ng papuri at parangal sa panahon ng kasaganahan, but also in times of suffering and hardship. Ano po, sa panahong ito, this is the best time. Kasi po, ang sabi ng ating mahal na presidente, yung kanyang puso na wala na siyang maibibigay na ayuda bilang isang ama ng ating bansa, nadudurog yung kanyang puso kung papaanong balansehin yung ekonomiya and at the same time maingatan ang buhay ng lahat ng Pilipino. Napakahirap. Kaya napakahalaga po na tayo magsama-sama sa pananalangin sa gabing ito. Napakahalaga po that we lay everything, setting aside everything, and we trust our God. Kasi siya lang po talaga ang ating pag-asa. Habang dumadami ang mga kaso, nakikita natin, nagbibigay ng takot sa puso natin. Minsan, yung iba hindi na nakakatulog. Ano po? Yung iba, wala na lang binabantayan ata, kundi bilangin na lang ng bilangin yung mortality. Ano po? Talagang, ito'y nagbibigay ng kalungkutan po sa bawat isa sa atin. Kaya, this is the best moment we stand in our faith. Sama-sama tayong sumigaw sa pananalangin sa Diyos at tunay na ang pag-asa natin ay ilalagak natin sa Diyos. Sapagkat hindi man nakikita ng literal na mata natin, mga kapatid, may ginagawa po ang Diyos sa ating kalagitnaan. Maaaring naiinip na tayo, kailan ba ito matatapos? But this evening, God has an appointed time. Ang lahat ng yan ay tinakdanan ng Diyos. Pinahintulot niya, hindi para tayo ay pahirapan, kung hindi para ipakita yung greater glory ng ating Panginoon. So keep on faith. Keep on praying. Gather your family. Build family altar. Sama-sama nating gugupuin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon, ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ang battle na ito na ating pinagdadaanan. So, just keep on lifting our eyes on the things that is in above. Patuloy po nating tignan ng Panginoon, balikan natin yung kanyang mga pangako, para tayo po'y mapalakas, mapatibay, muling sumigla yung ating pananampalataya. At ito yung mga bagay na lahat ng mabibigat, lahat ng ating mga hinaing at dalangin, ibigay po natin sa paanan ng ating Panginoon. So this evening, as our pastor lead us in prayer, make sure po, iwanan nyo lahat ng inyong mga ginagawa at tayo po ay sama-sama dudulog sa presensya ng ating Panginoon. We will pray for our nation. We will pray for everyone. We are praying po sa ating church, and patuloy na ipanalangin nyo rin po kami as we are praying for you, mga kapatid. Kaya, just keep on trusting the Lord at patuloy po na yung pag-asa wag po mawawala sa bawat isa sa atin. So, kayang-kaya kapag si Kristo ang kasama. Amen po ba? Yung mga nasa bahay, tayo po ay magpanalanginan sa isa't isa. Magandang gabi po sa ating lahat at purihin pong Panginoon. Ako po'y nagpapasalamat sa Diyos dahil minsan pa meron po tayong pagkakataon na tayo po ay lumapit sa pamamagitan ng pananalangin at mag-alay ng ating mga buhay sa ating makapangyarihang Diyos sa gabing ito. Ito po ay isang privilege na binibigay po sa atin ng Diyos, na tayo po ay lumapit sa Kanya, makaliig natin ang ating makapangyarihang Diyos. And alam niyo po, dapat ang pananalangin na ibinibigay natin sa ating Diyos, ito po yung pananalangin na punong-puno po ng pag-asa, na diringgin, sasagutin ng ating Diyos ang ating mga pananalangin.
And I remember in the life of King Solomon na ating pong mababasa in 2 Chronicles chapter 7. Ito po ay nung kausapin po ng ating Diyos si Haring Solomon sa pangalawang beses at pangalawang pagkakataon, verse 12, ang sabi po I have heard your prayer. Ito po, this is the great prayer of Solomon na ating pong mababasa in 1 Kings. Ito po, sabi ng Panginoon ng Diyos, ito po, kay Haring Solomon, narinig ko ang iyong mga pananalangin. Alam niyo po ba, ang pinakamaganda po doon ay yung sinabi ng Diyos sa kanya na narinig ko. Na narinig ko ang iyong pananalangin. Alam niyo po mga minamahal, the true measure of our prayer is if God in heaven answers the prayer. Yun po. Yun po yung sukatan. Yun po yung pamantayan na naririnig at sinasagot ng Diyos ang bawat nating pananalangin. Ibig sabihin po, we are not wasting time. No? Habang tayo po ay nasa presensya ng ating Panginoon. Yung pong ating mga pananalangin ay nararamdaman ng Diyos. Bagamat kung ating pong babasahin as King Solomon at yung buong bayan ng Israel ay inialay yung tabernacle na ginawa o yung house of prayer and house of sacrifice na pinagawa ni Haring Solomon in his time. Ito po, after manalangin, sabi dun sa verse 1 ng 2 Chronicles chapter 7, after na manalangin ni Haring Solomon, alam niyo po, bumaba yung apoy magmula dun sa langit, no? Pinababa ni Yahweh. At alam niyo po, napuno ng kaluwalhatian. Sabi po napuno ng kaluwalhatian ng Diyos ang buong templo. At alam niyo po ba yung apoy na yon na nasa altar? Hindi po mamatay-matay yun. Hanggang sa sila po ay sakupin ng Babylon, buhay pa rin po yung apoy na yon. At yung apoy na pong yun ay, dahil nga napuno ang ng kaluwalhatian ng Diyos, alam niyo yung mga pare, yung mga saserdote, hindi po sila makapasok. Hindi po sila makapasok sa templo dahil yung pong kaluwalhatian or His glory, yung glorious presence ng Diyos po ay nagmistulang sabi po ay nagmistulang ulap, hindi nila makita ang kalwa. Alam niyo po, nalugod ang Diyos sa ginawa ni Haring Solomon. Ito po ay tanda na ang Diyos po ay nalugod sa pananalangin, sa pag-aalay. Doon po sa unang hari, chapter 8, nalugod ang Diyos sa ginawang pananalangin ni Haring Solomon na sinama niya ang buong Israel. Sinama niya ang buong bayan niya sa pananalangin. At alam niyo po, ang inialay ni Haring Solomon ay 22,000 bulls and 120 sheep. Inialay niya po at halos hindi na po magkasya dun sa bronze altar na kanyang pinagawa. At alam niyo po, yung kanilang pag-aalay or that pag-aalay nila ng templong ito ay umabot po ng 7 days. Ganyan po katagal na nakaniig at inialay ng buong Israel at ni Haring Solomon ang bahay panalanginan or yung house of sacrifice sa ating Diyos. At sa panahon natin ngayon, hindi na tayo pwedeng mag-alay ng ganung karaming mga hayop. But sabi nga po in Acts 17:28, for in Him we live and move and have our being. Ano po ang iaalay natin sa Diyos? Yung ating mga buhay, yung ating mga puso. Na makita ng Diyos at ang ating mga pananalangin ay be hollow. Sabi nga
bigyan ng Diyos ng kanyang kaluwalhatian ng bawat nating pananalangin. Kaya I encourage you sa gabing ito, kumbinsihin natin ang ating Panginoon. No? At yan po ating mababasa sa ating pagbaba on verse 14, sabi, if my people will humble themselves, no po, seek my face, no, pray, and turn from their wicked ways, no po, sabi ng Panginoon, I will hear their prayer and I will heal their lands. No? Yun po ang pangako ng Panginoon. Na makita tayo ng ating Diyos na ang ating mga pananalangin ay it is a sincere prayer na binibigay natin. Ito po yung pananalangin na hinahanap natin ng kapangyarihan, ang kamay at ang mukha ng Diyos. At habang tayo nananalangin, tayo po ay willing na baguhin ang ating mga buhay. No? Hindi lamang po dito habang tayo nananalangin, no, hinahanap natin ang puso at katugunan ng Diyos sa ating mga pananalangin, kundi sa ating pananalangin or habang tayo nananalangin, no, sinasabi natin sa Diyos, Lord, I will change my life. No? Na baguhin mo ang aking buhay, Panginoon. I am willing, I am yielding, O Lord, na ibigay sa iyo ang ating buhay. That in Him we live and move and have our being. No po? Na yung kaluwalhatian ng Diyos ay bumaba, no? Alam niyo po, ito pong ating iglesia na bagamat wala po tayo dun sa ating mga proper building or proper church building, na kung nasaan man tayo, kaparis ng tipanan ni Haring Solomon, no? Actually, itong tipanan na ito, itong kagustuhan na makapagtayo ng bahay panalanginan at ng bahay pag-aalay or house of prayer and house of sacrifice, ito po ay nasa puso pa, nasa puso na dati ng kanyang ama. And who is the father of Solomon? King David. No? King David. Kaya ito po ay bagamat nasaan man tayong lugar, pilitin natin na yung lugar na yon ay ialay na natin sa Diyos. And let God consecrate that place, no? Yung lugar na yan, no? Pabanalin, at ang kaluwalhatian ng Diyos ay bumaba, no? Lord, bumaba nawa ang kaluwalhatian mo kung saan man kami naroon. Kapagkat kung saan ka tumudoon, ang lugar na yon ay nagiging banal. Ano po? Kaya ang ating mga buhay bilang mga nananalangin, araw-araw, oras-oras, gabi-gabi, sinasabi natin sa Diyos, lumalapit tayo sa Kanya, pilitin natin na ang ating mga buhay ay maging lugar ng pananalanginan at lugar ng pagsasakripisyo. Ano yung ating may sasakripisyo? Of course, yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. No, alisin natin yon. Pilitin na humingi tayo sa banal na Espiritu na alisin yon sa ating mga buhay. No, na ang buhay natin na ibinigay sa atin ng Diyos ay maipamuhay natin at makita sa atin. Kaya salamat po sa Panginoon sa gabing ito na meron tayong pagkakataon na lumapit. Habang tayo nabubuhay, habang tayo may mga kalakasan na pinipilit nating maialay ang ating mga buhay sa Diyos. Huwag nating isipin na mga nangyayaring ito. Ang isipin natin kung paano na tayo lalapit sa Diyos at kung paano natin mabibigyan ng kaluguran ng Diyos sa ating mga buhay. Po, diretso na ba tayo sa pananalangin? Awit muna. Awit muna tayo. Sige po. Salamat po sa Diyos at magandang gabi po sa inyo lahat. So ngayon po naglabasan na yung mga testimony. Ito po galing kay Pastora Abigail Pereras. Papuri at pasasalamat sa Diyos na buhay, sa kabutihan, pag-iingat at pagpapala niya sa bawat araw, sa aming sambahayan at sa mga mahal sa buhay. Salamat po sa Panginoon. Amen. Ito naman po galing kay Sister Veronica sa Pandi, Bulacan. Kasama po natin. Welcome po kay Teacher Pinky Tayaw sa Bulacan. Welcome po sa gawain ng Panginoon. At sa Sulat Family sa Pandi, Bulacan. Sabi po dito, hello po HOD family. Stay safe and healthy. Miss you all. Ayan. Ito naman po galing kay Pastora Undet
Thanksgiving dahil po sa kabila po ng mga pinagdadaanan natin sa buhay ay naroon naman po ang pag-abot ng mapagpala at makapangyarihang kamay ng ating Panginoon. Sa Kanya ang papuri at pasasalamat. Ang prayer request po ni Pastora Ondet ay yung malungkot na puso ay mapalitan ng saya at kasiglahan. Ganon din sa mga bansang may kaguluhan, patayan at yung sunog na nangyari sa Beirut sa Lebanon. Praying po sa mga Pilipino at hindi Pilipino na naapektuhan ng pagsabog na yon. So we will pray that the grace and mercy of the Lord will be upon them. Ito naman po yung testimony ni kapatid na Dalen. Sa Diyos ang lahat ng papuri sa buhay namin. Hindi nagkukulang ang Diyos. Salamat sa pag-iingat niya, pagkakaloob niya ng kalakasan. Prayer request ang Memes family, ang Orzal family, lahat po ng mahal sa buhay ay magkaroon ng desire na manumbalik sa pananampalataya sa Panginoon. At pasama po sa prayer ang complete healing ni Gio sa kanyang asthma. Ayan. So we declared healing kay Gio. Ito naman po galing sa phase 6 kay kapatid na Eddie Boy ang Angeles. Sabi niya, papuri at pasasalamat sa Panginoong Diyos Ama sa lahat ng mga pinagkakaloob niya sa aming biyaya at kalakasan sa buong pamilya ng Angeles family. Ang prayer request ko po sa Panginoong Diyos, ang kagalingan ng mga naapektuhan ng virus at kagalingan po ng tita ng asawa ko na nakikipaglaban sa sakit niya. Stage 4, breast cancer at kaligtasan, kalakasan ng buong pamilya ko. Kagalingan po ng aming tatay, si tatay ni Brother Edgar. Brother Eddie. Oo, si Brother Eddie Angeles. At lalo niyang pagliyabin, palakasin ang pananampalataya namin sa Panginoong Jesucristo. Hipuin niya yung aking misis na magbasa ng banal na kasulatan. At ang lahat ng ito ay tinataas ko po sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sa ating Panginoon. Amen. So salamat po for joining us sa gabing ito. Tunay nga that God is good. Siya ay nasa ating kalagitnaan. At maaaring yung iba po ay nagsisend pero mabagal ang signal. But this evening, tayo po ay dadako muna sa pagbibigay ng awitin ng pagsamba sa Panginoon at tayo po ay magpapanalanginan sa bawat isa. So, ilid po tayo ni kapatid na Kenzie. Hindi po nating awitan ng ating Panginoon. Pag-ibig mo'y wagas at di nagbabago. Patunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa'yo ay natamo. Dahil sa'yo tanging magmamahal. Ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kita at pupurihin pa bilang tanda ng aking pagmamahal. Ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mong
tungkol sa kasalanan. Sasambahin kita at pupurihin man bilang tanda ng aking pagmamahal. Ikaw ang hari, ikaw ang hari at tagapagligtas. Banal mong pangalan aking itataas, Panginoong Jesus, aking Diyos. Iaalay sa'yo aking lakas. Ikaw ang hari at tagapagligtas. Banal mong pangalan aking itataas, Panginoong Jesus, aking Diyos. Iaalay sa'yo aking lakas. Iaalay sa'yo aking lakas. Iaalay sa'yo aking lakas. Panginoon, ikaw po ay dakila, banal, at ang bawat naming buhay, Panginoon, ay ikaw ang nakakaalam at siyang nagtakda. O Diyos, dakila ka. Kapares nga po ng iyong salita, Panginoon, sa aklat ni Isaiah, O Lord, in chapter 6, O God, banal, banal, banal ang aming Panginoon. Napupuno ang langit at lupa ng iyong kaluwalhatian. Ikaw, Panginoon, ang aming itinataas, O Diyos. Sa gabing ito, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, for this wonderful privilege, O God, that we are, Lord, in your presence, O Lord. And Lord, we are in your mantle of authority, O Lord. Kami na nanalangin sa iyo, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na ang aming mga buhay ay hindi mo pinababayaan, O Diyos. Sapagkat sa bawat pangyayari at kaganapan ng aming mga buhay, Panginoon, walang nalilingit sa iyo, O Diyos. Wala kang pinapaintulot, O God, na maaaring mangyari sa amin na napakasama, O Lord, sapagkat hindi mo kami pinababayaan at hindi mo kami iniiwan, Panginoon. Kaya kung gano'n na lang ang aming pagpapasakop sa iyong kapangyarihan, gano'n na lang ang aming pagnanais at kagustuhan na kami po ay hindi lumabas sa iyong pangangalaga, O Diyos. Sapagkat kung kami ay umalis sa iyong banal na presensya, Panginoon, kapahamakan lamang o kamatayan lamang ang naghihintay sa amin, Panginoon. Kung kaya't ninanais namin, Panginoon, na kami po'y patuloy mong kukupin, patuloy mong ingatan, patuloy mong pabanalin, O Diyos, ng iyong kalawalhatian. At sinabi ng aming Panginoon in John chapter 15 verse 5 na kung kami ay hiwalay sa Kanya o sa aming Panginoon, kami ay walang magagawa, Panginoon. Yan po ang katotohanan, O Diyos, na kung sino man ang taong nais na humiwalay at lumayo sa iyo, Panginoon, ang sabi nga po ni Apostol Pablo, kung kami magkakaroon ng pagdududa sa Diyos o sa inyo, kami ay parang sumikat sa isang matulis na bagay, Panginoon. Kaya patawarin mo kami, Panginoon, if sometimes, O Lord, we are doubting, O Lord. Patawarin mo kami, Panginoon, Lord, kung kami natatakot, O Diyos, na harapin ang katotohanan. Patawarin mo kami, Panginoon, sapagkat ang lahat ng yan ay nangyayari sa aming mga puso na bubuo, sa aming mga isipan, sapagkat kami ay nagkukulang sa pananampalataya. We are lacking of faith. We are lacking of trusting in you, Lord. Kaya, Lord, minsan pa, muli mong buuin sa aming mga puso
ang kalulatian, kapangyarihan mo, Panginoon. As your word says in Hebrews chapter 13, verse 5, that you will never leave us and never forsake us. At sinabi mo kay Josue, Panginoon, Lord, na hindi mo siya iiwan. Be strong and be courageous, O God. Nawa, Panginoon, ang aming mga buhay, patapangin mo, Panginoon. Pahusayin mo, Panginoon. Sapagkat sinasabi mo, Panginoon, sa unang Timoteo, 1:7, sapagkat hindi mo kami binigyan ng espiritu ng karuwagan, kundi binigay mo sa amin espiritu ng kapangyarihan, espiritu ng pag-ibig, at espiritu ng pagpipigil sa sarili. Panginoon, limbagin mo, buuin mo sa aming mga buhay ang mga bagay na yan, Panginoon. We are wealthy, O Lord. We are stronger, O God, sapagkat kami ay nasa iyo. At sinabi ng aming Panginoon, sinabi mo, Panginoong Jesus, na kung kami ay panig sa iyo, sino ang laban sa amin? Kaya salamat po, O Diyos, at aming ipinapanalangin, Panginoon, ang aming mga kapatid na sila'y lumakas sa pananampalataya. Lord, hindi man kami nagkakatipon-tipon, Panginoon, sa aming iglesia. Lord, na dito lamang kami nagkakaroon ng koneksyon at komunikasyon, O Lord. Ang mahalaga, Panginoon, kami pinagbubuklod-buklod mo. Even, Lord, na dito lamang kami sa live streaming, nagkikita-kita, nagkakaringgan, Panginoon, nagkakaalaman. Lord, nananalig kami na sa pamamagitan ng iyong presensya, Lord, we are more than conquerors, O God. Pinalalakas mo kami, Panginoon. Walang anumang sandakang binuo dito sa lupa na maaaring lumupig sa iyong mga tinipon at hinirang na mga lingkod, Panginoon. Sapagkat kami ay iniingatan mo. We are well protected by the almighty blood, by the precious blood of our Lord Jesus Christ. The blood of Messiah. I declare, Panginoon, the blood of Messiah, the blood of our Lord. Lord, ay dinideklara ko sa bawat buhay ng aming mga kapatid, sa bawat kasapi ng body of Christ, Panginoon, sa bawat kapastoran, sa bawat misyonero, Panginoon, sa bawat nagtuturo ng iyong salita, Panginoon, balutin mo kami, Panginoon. Ingatan mo kami, pabanalin mo kami, Panginoon, ng iyong katotohanan, sapagkat ang salita mo ay katotohanan. John 17:17, O God, Lord, you are our sanctifier, O Lord. Ikaw ang patuloy na nagpapabanal sa iyong mga lingkod. Ikaw ang Diyos na patuloy na nagpapalakas sa iyong mga hinirang at tinipon, O Diyos. Kung kaya't, Panginoon, sa gabing ito, ang kalakasan mo ay aming hinihiling, Panginoon. We don't know ano ang mga katagang sinabi ni Haring Solomon sa kanyang pananalangin, kung kaya't binaba mo ang apoy ang iyong kalulatian. Your absolute glory, O Lord, ay binaba mo sa templong yan, Panginoon. And that glory, Lord, ay aming patuloy na inihiling sa iyo, Panginoon. Lord, hindi na namin inihiling sa iyo, Panginoon, yung kalulatian mo sa pamamagitan ng apoy. Inihiling namin, Panginoon, ang kalulatian mo ay kasihan mo ang bawat naming pananalangin. Make us holy. Make us worthy, O Lord. Sabi nga ni Prophet Isaiah, Lord, who of me? Sino kami, Panginoon, upang lumapit sa iyo, Panginoon? Nananalig kami, naniniwala kami, Panginoon, na sa pamamagitan ng abag at awa mo, ibinigay mo sa amin ang karapatang upang maging matuwid, Panginoon. Upang maging anak ng Diyos, John 1:12, Panginoon. Kaya salamat po, O Diyos, sa mga bagay na ito. Kaawaan mo kami, Lord. Even kami ay maruming basahan sa harapan mo, nang dahil sa iyong abag at awa, kami ay pinapaging banal, pinapaging marapat mo, Panginoon. And we thank you for that, Lord, for that mercy, for that truthfulness, and for that faithfulness na nagmumula sa iyo, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka ng iyong mga nilikha. Purihin ka ng iyong mga anak. At purihin ka, Panginoon, hanggang sa kaibuturan ng aming mga puso
Lord, magmula dun sa pinakamalalim up to the chamber of our heart, O Lord, Ikaw ang aming nais bigyan ng kaluguran ng aming mga buhay. Purihin ka, Panginoon, hindi lamang na mga literal na pagpapala, kundi purihin ka, Panginoon, ng iyong mga spiritual na pagpapala. And that is your wisdom, knowledge, Lord, that comes from you, O God. Make us whole, O Lord. Be with us, O God. Teach us, O Lord. For this we pray, in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. And everybody say Amen. Amen. And Amen. Purihin po ang Diyos sa gabing ito. Magandang gabi sa lahat.